Hello guys! Musta kayong lahat? Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Anong oras na ngayon sa Pilipinas or dito sa Middle East or saan man sulok kayo ng Middle East naroroon ngayon? Magandang araw sa inyong lahat and welcome back sa aking YouTube channel for another video. So, may bagong video na naman tayo mga guys. Ang video natin ngayon ay para sa mga nagbabalak or may balak na pupunta dito sa Middle East or lalo na sa mga first timer. So, ang video natin ngayon ay para sa inyo to mga guys. So, magsisimula na tayo after my intro. Okay, welcome back. For these tips are usually for the Middle East country, especially for the first timer. So, ang gagawin natin ay isa-isahin na natin. Unang-una natin i-consider ay yung kasuotan. So, wag na natin i-consider kung pang-taglamig or pang-tag-init yung ating kasuotan na dadalhin pag pupunta tayo dito sa Middle East. So, i-consider na natin na pwede siyang gamitin na pang-taglamig, pwede mo rin siyang gamitin kung tag-init. So, ang ibig kong sabihin, pwede kayo magdala ng mga maraming t-shirt or yung mga blouse kasi dito naman sa Middle East ay hindi naman tayo masyadong nakakapagsuot ng mga damit na civilian kasi lalo na kapag mga domestic helper tayo or katulong tayo is naka-uniform lang tayo dito sa bahay ng ating mga amo. Kagaya nitong aking suot, ito uniform lang yan. Yung mahaba yung mga manggas or usually hanggang dito pa yung haba ng manggas ng mga uniform dito. So, pwede rin magdala ka ng mga ano ba yung tawag doon, yung mga mahaba yung mga kamay na ganyan, tapos medyo maluwag kasi dito sa Middle East may mga amo na sobrang sensitive. Ayaw nilang makita yung mga kasambahay nila na nagsusuot ng mga body fitted. So, kung pwede lang, magdala ka na lang ng mga blouse mo, yung mga t-shirt mo na pwede mong ipanloob dun sa uniform mo. Ayan, kagaya na to. Ipanloob mo lang dito sa iyong mga uniform kasi pagdating mo naman dito sa bahay ng amo mo is bibigyan ka naman kaagad yan ng uniform ng amo mo, maging amo mo. Or kung halimbawa, kung hindi ka pa nabigyan ng mga uniform ng iyong amo, so yung mga may manggas na dinala mo galing sa Pilipinas ay pwede mong magamit kapag hindi ka pa agad nabilhan ng uniform ng magiging amo mo dito. So, dapat marami yung mga dadalhin nyo guys sa mga t-shirt o kaya nga blouse. So, tapos na tayo dun sa t-shirt o blouse na yan. So, magdadala ka rin ng mga wag ka na magdala ng mga short. Yan, mga short kasi hindi ka naman makakapag-short dito kasi 'di ba? Bawal naman 'yun, 'di ba? Bawal 'yun sa mga amo dito. Bawal 'yun, hindi pwede 'yun sa kanila. Hindi kagaya 'yun sa Pilipinas na kahit saan ka, kahit kasambahay ka lang sa Pilipinas, kahit saan ka pupunta, pwede kang mag-short na ganyan. Pero dito sa Middle East, hindi pwede 'yan. Bawal 'yan sa kanila. So, depende na lang 'yan sa iyo kung gusto mo magdala ng short kasi bang magsuot ka ng short, pwede mo naman yung panloob dun sa uniform mo. It's up to you kung gusto mong kung gusto mong magdala. So, ang susunod ay magdala ka rin ng iyong mga medyas mo, ganyan, medyas kasi minsan dito sa bahay ng amo is medyo malamig. Malay mo baka yung paa mo is lamigin ka or hindi ka sanay sa lamig kasi sa bahay ng amo usually is naka-aircon sila dito. Ayan, pag sa pag sa mga pants naman is pwede kang magdala ng mga leggings or leggings na yung mga fitted para kung halimbawa nagdala ka din ng short mo or yung leggings, pwede rin yon. Kasi yung leggings mo yun, pwede mong panloob yun sa iyong mga uniform kapag mag-uniform ka na, kapag nabilhan ka na ng amo mo. So, magdala ka rin ng tsinelas or tsinelas. Pwede rin yan, magdala ka rin ng tsinelas mo kasi may mga ibang amo dito na hindi nagbibigay o hindi binibilhan ng kanilang mga kasambahay
kapag bagong dating sila dito sa kanilang bahay ng tsinelas. So, for ano lang naman yun, for emergency lang, di ba? O, so dapat pag pupunta dito tayo sa Middle East, maging mautak tayo. Dapat isipin natin na magbibigay kayo yung amo ko, bibilhan kaya ako ng amo ko ng ganito. Kaya for emergency lang, ay ilagay mo lang yan sa bag mo, magdala ka lang ng extra mo, or yung mga yung mga luma mong tsinelas sa Pilipinas noon, kung halimbawa nagipit ka man sa pera noon kasi nga papunta ka na dito sa abroad, yung lumang tsinelas mo noon na pwede mo pang gamitin, pwede mong dalhin dito. Walang hiya-hiya dito sa abroad, guys. Yan, dalhin mo dito para may magamit ka, kasi ikaw rin naman yung magiging kawawa yan kapag wala kang pang-emergency na dala-dala pag pumunta dito ka na sa bahay ng amo mo. Kasi amo dito ay hindi pare-pareho. Ayan, hindi pare-pareho yung mga amo dito. So, kagaya sa akin noon, bagong dating lang ako dito. So, ang in-expect ko, kasi sa unang abroad ko noon first time abroad ko noon, binilhan ako ng amo ko, lahat yan, lahat ng mga personal needs ko, binigay niya sa akin. So, syempre, naging expected rin ako dito sa pangalawang abroad ko na ganun din yung gagawin na magiging amo ko. Pero hindi yun pala yung unexpected ko na alam ko. Wala siyang binigay sa akin, wala siyang binigay. Buti na lang, may naabutan ako noon na Pinay dito, siya lahat yung nag-assist sa akin, kaya ayan guys, yun kagandahan ng laging ready kapag pupunta tayo sa bansang Middle East. Maging ready for emergency. And then sa isa din guys na pwede nyong dalhin, magdalang lang din kayo ng extra na towel nyo. Kasi yun nga, malay mo yung magiging amo mo is hindi niya maalala na bigyan ka ng tuwalya. At least, pag may extra na tuwalya ka, may magagamit ka, di ba? And then, magdala ka rin ng ng mga extra na damit mo lang, o wag mo lang siyang yan. Magdala ka rin guys ng Efficasen, so panlaban niyan sa sakit ng katawan. So alam mo guys kung bakit sinasabi ko na magdala ka ng Efficasen, kasi nga dito sa abroad, hindi natin alam kung ano yung magiging trabaho natin dito. Syempre pumunta tayo dito para magtrabaho, expected na natin yan na mabugbog yung ating katawan sa trabaho. Syempre, utos dito, utos dyan, hatid sa alaga dito, sundo dyan. Hindi natin maiiwasan na sasakit yung ating mga kasukasuan, yung ating mga kalamnan, yung ating mga muscles, yung buong katawan. Kaya, pwede kayong magdala ng iyong sariling Efficasen, kasi yun nga, dito kasi sa Qatar ay meron din mga ganyan na nabibili, kaso nga lang sobrang mahal. So ikumpara mo dun sa Pilipinas, yung mga Efficasen ay mura lang. So ayan guys, magdala ka ng Efficasen na sinabi ko. So isa rin na pwede mong dalhin, yung tips na sabihin ko ay vitamin. Yan, magdala ka ng mga vitamins mo, kagaya ng vitamin C or yung ferrous sulfate. Kasi dito, syempre, hindi mo rin maasahan or hindi mo rin malalaman kung magiging okay ba yung magiging amo mo dito or magiging mabait ba. Kasi yung mga ibang amo dito ay may salbahe, may mga amo din na mababait, may ibang amo dyan na kuripot sa kanilang katulong. So, hindi sila binibilhan ng kanilang personal needs nila. Kaya mas maganda na magdala kayo ng mga vitamin C ninyo or any kind of vitamins that you can drink here, or gaya ng ferrous sulfate nga, kasi maganda yung ferrous sulfate na panlaban sa puyat guys. Kasi hindi natin maiiwasan yan na magpuyat tayo dito. Kasi, ayun nga sabi ko, hindi pare-pareho yung mga amo. Ayan. So, susunod na tips ko ay, wag ka na magdala ng mga pabango. Wag ka na magdala ng mga pabango pag pupunta ka na dito. Kasi, alam mo kung bakit sinasabi ko na wag na magdala ng pabango guys. Kasi para iwas selos ng amo sa atin noon. Hayaan na lang natin na mga maging gurang tayo. Hayaan mo na lang na maging gurang tayo, kasi magiging kasambahay lang din naman tayo sa bahay ng amo natin. Hayaan mo na lang na mas maganda yung amo mo sa'yo, na mas mabango yung amo mo sa'yo, na kahit na alam mo sa sarili mo na malinis ka,
hayaan mo na lang yun. Ipaubaya mo na lang yun sa amo para magiging iwas selos lang din yun. Kasi yung mga ibang amo dito sa Middle East ay lalo na sa mga babae may mga selosa. So, baka magka-problema ka pa in the future or pag mga ilang buwan ka lang dito, baka magka-problema ka, bigla kang pauwiin ng amo. So, hindi natin alam kung ano yung magiging susunod na gagawin ng amo nating babae. Kaya, hayaan na lang natin na ganyan. Hayaan na lang natin. Kumbaga, kung sobra kong magsalita ba, kumbaga, hayaan na lang natin na maging mabaho tayo sa paningin ng amo. 'Di ba? So, ayan guys. Isa pang tips ay, wag na wag kang magsusuot ng mga accessories or yung mga alahas. Diba? Pag pupunta ka na sa Qatar or flight mo na, mag-flight ka na, nasa airport ka na, wag ka na magsusuot ng mga accessories mo, kagaya ng hikaw, yung kwintas, yung singsing o relo na ganyan, kasi pagdating mo pa rin sa airport ay i-x-ray ka nila doon. So, yung mga suot-suot mong mga accessories ay tatanggalin mo yan, ipapatanggal nila yan sa'yo. O malay mo kapag nagsuot ka ng accessories, syempre first timer natin, di ba? Ganyan naman tayo, pang mga first timer tayo na pupunta sa abroad is natataranta tayo, hindi natin alam saan ba yung banda dito, saan ba ako pupunta, kung may-e-x-ray tayo, alam ko yan guys kasi dumaan din ako sa mga ganyan nung first timer ko, naging yung parang wala akong kaalam-alam ba, kasi lalo first time kong pumunta sa airport. Tapos yan, nakasuot ka ng mga accessories. Tapos, syempre, nabigla tayo, hindi natin alam yung gagawin natin kasi nga, first timer tayo. O, tinanggal mo yung mga accessories mo, tinanggal mo yung hikaw mo, o tinanggal mo yung kwintas mo kasi nga, ipapatanggal yan ng x-ray. Kasi nga, para mag-x-ray ka, bawal naman yun, di ba? Pag may x-ray ka, kasi madedetect yun dun si x-ray. Tapos, syempre, hindi mo na lang asahan na bigla mong nahulog yung alahas mo. Goodbye alahas, goodbye kwintas, wala ka ng alahas. Ayan mo na, wag ka nang magsuot ng mga ganyan. Tanggalin mo na lang yan. Or pwede mo namang dalhin, ilagay mo sa hand carry mo, ilagay mo sa isang bag mo. Wag mo na lang siyang suotin pag papunta ka na sa airport. Kasi pag nandun ka naman sa bahay ng amo mo, or kung halimbawa, maging mabait yung maging amo mo, kung papayagan ka magsuot ng mga kahit anong klase ng alahas, o depende mo rin may suot yan, at least, hindi pa nawala yung mga alahas mo doon sa airport, di ba? Isang tips yan. Isang tips pa is, wag ka na rin mag-makeup, wag tayong mag-makeup pag pupunta tayo dito. I mean, kapag pupunta ka na, may flight ka na, wag ka namang magsuot, wag ka namang mag-makeup ng sobrang kapal-kapal, yung naka-eyeliner ka pa ng kapal dito, naka-liquid eyeliner ka pa, yung ang kapal ng lipstick mo, wag naman ganon. Tapos, syempre, pag dumating ka na dun sa agency, sinundo ka na ng mga tauhan ng agency mo dito sa Middle East, ayan, dinala ka na dun sa agency nila, or sa accommodation ng agency. Depende na yan kung saan ka dadalhin ng tauhan ng agency mo. Ayan, sinundo ka na ng amo mo. Swerte na lang kung ang sumundo sa'yo ay yung maneho. O kung halimbawa, yung amo mo mismo, yung employer mo mismo yung nagsundo sa'yo, tapos nakita ka niya na naka-makeup ka, o di syempre, ano pa yung iisipin ng amo? Pagseselosan ka ng amo mo pag ganyan. Kaya iwasan natin yun guys, huwag tayong mag-makeup. Okay? And next tip is, huwag nating kalimutan dalhin yung ating mga documents pag magpa-flight na tayo, pag papunta na tayo sa airport. Yung kagaya ng mga, yung passport mo, yung kontrata mo, or may kontrata ka man, ganyan, kung hawak mo yung kontrata mo, wag mo po yan na kalimutan. And the next is, pwede ka rin magdala ng iyong blanket for emergency lang, halimbawa, kung hindi ka bibigyan ng iyong amo, kung halimbawa, dumating ka sa bahay ng amo mo at wala pang nabili yung amo, yung maging employer mo na
na blanket mo, syempre wala ka rin gagamitin. So, hindi rin natin malalaman kung yung magiging amo mo or yung magiging kasama mo na madatnan mo sa bahay ng amo mo is may ibibigay din sa'yo na extra na blanket mo. Kaya mas maganda na magdala ka na lang ng sarili mong blanket. Ayan. And then guys, pag nandun ka na sa airport, kapag flight mo na, wag mong kalilimutan ng magdala ng mga konting pagkain lang, yung extra pagkain mo lang para pag halimbawa magutom ka or naabutan ka ng gutom doon na maghintay is may mangungut-ngut ka, may makukuha ka, may makain ka, yung kagaya ng biskwit, or pwede kang magdala ng mga konting tinapay, or pwede ka rin magdala ng mga dilata. Depende lang yun. Huwag nyo lang damihan ng mga dilata kasi baka mo over luggage naman kayo. Ayan. Kasi depende yan sa kilo na nakalagay dun sa ticket. Kung malaki yung kilo, yan, pwede kang magdala kahit ilang pirasong mga dilata kasi pag nandun ka naman na sa amo mo, makakain mo din naman yan eh. Kasi yun nga, sabi ko, pag makarating ka sa bahay ng inyong employer, hindi mo alam kung magiging okay ka sa employer, kung yung maging employer mo is kuripot sa pagkain, or hindi nagbibigay ng pagkain. At least, kung may mga dala kang mga pagkain, ano yan, pampalipas, gutom mo na rin yan ng mga ilang araw. So, hindi ka magugutom ng mga ilang araw kasi may dala ka galing sa Pilipinas. Ayan. So, ang last na tips natin guys ay, ayan, ano ba yung mga hindi ko na banggit na tips na pwede kong i-share sa inyo? Parang wala na ata. Yung sa makeup, documents, okay na rin. So, ayan lang guys. Yun lang yung mga tips na pwede kong i-share sa inyo. Sana ay makatulong ako sa inyo sa mga nagbabalak dyan or yung mga okay na yung kanilang mga papers. Ayan guys. Sana nakatulong ako sa inyo. At ito lang po na nagtatapos yung ating vlog for today. Thank you. Salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsasama sa aking vlog. Bye! Hello guys! Please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para updated kayo lagi sa aking mga vlog na kagaya nito.